Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction opinion itong post ang balita ngayon. Title, baka pati ito ay a-applyan ni Boying. Ito ang reaction ni former COA, COMELEC Commissioner, Attorney Rowena Gonson, kaugnay sa nalalapit na pagre-retiro ni Supreme Court Chief Justice Alexander Gismondo sa Nobyembre 2026. Sa isang Facebook post, binigyan din ni Gonzo na magkakaroon muli ng pagkakataon ng Malacanang na magtalaga ng bagong pinuno ng Hudikatura. Ito ang post. Sa darating na November, mag-appoint na si BBM ng bagong head ng Supreme Court. Dagdag pa niya sa parihong post na tila pasaring sa bagong ombudsman. Please lang, baka pati ito ay a-applyan pa ni Boying. Ay nako. Si Chief Justice Gismondo ay nakatakdang magretiro sa November 6, 2026 matapos umabot sa mandatory retirement age na 70. Siya ay itinalaga noong 2021 ng dating Pangulong Rodrigo Duterte. Dahil dito, ang magiging susunod na Chief Justice ay itatalaga ng kasalukuyang administrasyon ni Pangulong Marcos Jr. Okay. So ano sa tingin nyo? Mag-a-apply ba si Boying Rimulya? Tingnan natin people who reacted. 15,000 ang nag-react. 14,000 tumatawa. 255 galit. 1,400 ang nag-like. Comments. Yan natin Tata, sabi. Adiktos ang presidente, yan talaga ang gagawin para lang malihis ang korupsyon. Noel Cantilla. That is within the realm of possibility since this admin is known for, that is, bending the law. Edwin De Vera. Very possible that Boying Rimulya will be the next Chief Justice of the Supreme Court. Jacob So. Not qualified as Chief Justice or Associate Justice. Yon ang problema. Dahil ang alam ko, dapat, pag mag-apply ka dyan, naging judge ka. Ganun ba yun? O naging law practitioner ka ng matagal. Very basic man yan Mga 15 years. Trial lawyer ka. Magaling. Kasi, judge ka, trial lawyer ka, halos alam mo yung in out sa justice system sa bansa. Paano si Boying Rimulya? Abogado nga siya, kailang yung kanyang law practice is kakaunti ang pagkakaalam ko. Nagtrabaho lang siya ng law firm. Pagkatapos niyan, pumasok na sa politika. So, all throughout his career, politician siya. Kaya nga yung pagiging ombudsman niya, marami nang hindi na nasiyahan. Kasi nga, dapat ang magiging ombudsman, galing ka rin sa judiciary. Siya lang ang na-appoint na hindi siya galing sa judiciary. First time in history kay Boying. So bakit siya in-appoint dyan? Kung papakinggan natin si former presidential spokesperson Edwin Lasierda. Ano daw yan? Sabi niya, insurance policy ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. Para beyond 2028, wala na si Marcos Jr. sa pwesto at kung hahabulin nila si PBBM sa mga kaso-kaso sa korupsyon, at least nandyan si Boying Rimulya na kanyang aliado na pro-protekta sa kanya. Yan ang tingin ni Attorney Edwin Lasierda. Tama? Abogado ito, no? And I agree. Yan din ang sinasabi ng karamihan na nababasa kong post. Inilagay dyan si Boying para proteksyon ni Marcos Jr. Dahil delikado sila pag nakaupo ang isang Duterte sa 2028. Nako, aywan ko anong mangyari. Lalo na, sinong tingin nyo ang mga hahabulin? Group effort.
magkapatid na Rimulya. Sino pa? Basta, number 1 yan, si General Torre. Kaya tingin ko ito kay General Torre sa 2028. Opinion ko lang ito ha. Kakandidato siyang sa national, maybe senator. Tingin ko mayroong boboto sa kanya, baka mananalo siya kasi marami-rami rin ang pagsamahin mo yung mga kakamping at Marcos loyalist. Pwede nilang ipanalo yan si General Torre para meron siyang leverage paghabulin siya ng mga Duterte. Balik tayo kay Boying Rimulya. Agree ako dito sa comment na hindi siya qualified mag-apply as Supreme Court Justice, lalo na maging Chief Justice. Ano pa? Ito, Ivan Gerbisi. Aabot pa ba ng November si BBM? Parang malubhan na yung sakit niya. Yung pinaka-latest picture na nailabas, talagang kapansin-pansin dito sa leeg. Pumayat na siya ng todo. Kaya may post si Attorney Trexe Angeles. Sabi niya, I worry about the health situation of the President. Si Attorney Harry Roque naman, pinost niya yung litrato ng Pangulo na payat na. Describe PBBM in one word. Ano kaya ang kalagayan ng kanyang sakit? Hindi natin alam dahil tahimik sila eh. Ayaw nilang maging transparent sa kalagayan ng Pangulo. Hindi daw kailangan ng medical bulletin, sabi ni Auntie Claire. Sapat na daw yung mga announcement nila tungkol sa sakit ng Pangulo. Ano yung bumukol sa kanyang tabi? Nagtanong lang si Attorney Roque, ano ba yan, Auntie Claire? Colostomy bag? Fake news yan! Grabe naman si Auntie Claire. Diretso fake news eh. Klaro naman na may bukol sa tabi. Bakit? Hindi na ba namin, wala na ba kaming karapatan na malaman tungkol sa presidente na binutuhan namin? Although nagkamali kami sa pagboto, kailang may karapatan kaming malaman anong kanyang kalagayan sa kanyang health. Okay, salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang income natin sa channel na ito is pantulong po sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin nyo ang video na ito. Araw na anak ko diri sa balay sa among natabangan og yero. So mauna ni ang itsura sa iyang atop sa iyang balay nga yero. So mga buslot na gyud. Gipang sumpay lang ang yero nga mga daot na. So mag-ulanan na gyud sila ani kung mag-ulan. Muna ni ang ilang pagpuyo. So inaani lang gid in town. So dako na gid kayo og mga buslot. So makaatop na gid sila karon. So muna ni ang ilang gipatukod ay ilang atopan sa yero nga gihatag karon. So ang anak lang ni Uncle ang nagasaka sa pag-atop kay si Uncle usa siya ka disable. Di siya kakaya sa pagsaka. O karon humanagid sa pag-atop ang balay ni Uncle. Salamat kaayo sa nag-sponsor nining maong sin nga nakaatop mi kay pirmi na ang ulan diri sa akong abuhala. Kapyuta na gani ni sayuti. Usamat sa Ginoo nga ang atong labaw nga makagahom
nagiya sa maong tao nga unta hatagan pa siya og dugang katuigan sa iyang kinabuhi aron dagan ang iyang matabangan nga makapasalamat sa iya. So ikaw Col, so di na ka kayo katrabaho Col. Di na kayo ko kayo usa ko ka disable. Disable, so di na ka kayo makakuan. Gusto na ko kayo kong pasalamat sa So pila na day ka tuig ang imong balay Col nga kanang inana lang itsura nga mag-antos mo sa ulan. mga kapin na sa hapit na mag-20. Hapit na mag-20. Oo. So salamat kayo Col. Oo.